Sir, ask ko lang po, gaano po ba katagal magagamit ang AV graft? Let's answer this question. Hi everyone, JM here, isang dialysis nurse, and welcome to another episode of my info vlog. For today's video ay sagutin natin yung tanong ni Ma'am Beng, no? Kung gano'n nga ba katagal magagamit or yung lifespan ng AV fistula. So, karamihan kasi sa mga patient nagtatanong, Sir JM, totoo ba na mas matagal magagamit ang fistula compare sa graft na taon lang yung itatagal ng graft? So, sagutin natin yung mga tanong nila. Okay, for the benefit of our non-dialysis patients and yung mga bago nating patients na for dialysis, ang graft ay isang hollow tube or synthetic tube na ginagamit upang pagduktongin ang dalawang ugat tulad ng artery and vein. Okay, isa sa mga advantage ng AV graft compared sa AV fistula is, of course, after 2 weeks of creation, pwede na gamitin ang graft, no? Though meron ding ibang mga brands such as Flexin na kung saan pagkakabit nito ay maaari na itong tusukin or gamitin sa dialysis, no? So, ang downside lang nito is, of course, masyadong madugo ito dahil hindi pa masyadong pumailalim yung muscle dun sa graft na nilagay dun sa braso ng pasyente. According to National Institute of Health, the typical lifespan of AV graft is approximately 2 to 3 years, no? Pero yung lifespan niya is pwede pang mapahaba, no? Yung buhay ng graft, nakadepende siya sa ilang mga factors, no? Tulad ng kung ano yung klase ng graft na nilagay sa'yo. So, marami kasing klase ng graft yan, no? So, syempre, mas magandang klase, mas mahal, no? Pangalawa is yung care, no? Paano yung care na ginagawa dun sa fistula, no? That includes yung cannulation, no? So, dapat laging smooth lang yung cannulation, walang naging problema. So, number 3 is, of course, yung mga presence ng infections, no? So, pag nagkaroon kasi ng infections, yung graft, no? So, pwedeng masira yung graft natin. And then, last is, pag may mga complications such as clotting, no? Blood clot during dialysis. Yun yung mga, pag nag-clot yung bloodline, sas pinipilit natin ibalik, no? So, pwedeng makasira yun dun sa ating AV graft. However, meron namang ilang mga paraan para mapatagal yung buhay ng AV graft, no? Tulad ng paglalagay ng mga external support, no? Dun sa AV graft natin as compared dun sa non-external support, no? So, Sir Jay, ano ba yung mga external and non-external support na yan na pwedeng ilagay sa graft? So, mamaya i-flash natin dito sa screen. So, aside dun, meron din naman tayong mga paraan, no, na pwedeng ituro sa mga pasyente para mas lalo pang mapangalagaan yung buhay ng kanilang graft. Okay, so now pag-usapan naman natin yung mga factors na nakakaapekto sa life expectancy ng ating AV graft. So number 1 na dyan is yung graft type, no? So graft type, so maraming klase ng graft dyan, no? May Flexin, may Braun, parang ganun yung mga naririnig ko nun sa mga vascular surgeons. Pero I'm not really familiar with the brands of AV graft, no? So, according din sa study ng National Institute of Health, so nakakatulong yung paglalagay ng external support or parang mga stent dun sa graft, no? So, kasi nakakatulong ito para ma-avoid yung overdilation. So may pang bagay later on i-discuss din natin. Okay, next is the care and maintenance. So hindi lang porket sinabi natin na graft hinugasan, sinabunan, disinfect, okay na yon. So mapapatagal na nun yung buhay ng graft. So when we say care and maintenance, it talks about general condition of the patient, no? That includes nutrition, no? Yung mga bisyo, so pag nag-smoke, so syempre pag nag-smoke up, it can cause hardening ng mga blood vessels, ng mga ugat, so tigilan natin yung mga ganun, no? So yun. Okay, next is complications. So nabanggit ko nga kanina, no, kapag may mga complications such as infections, no, madalas yan pseudoaneurysm, also pag may mga blood clots, no, so yung mga pinipilit i-return, ano pa ba,
yung laminal problems, yung kapag trauma, no, pag nagto-trauma, no, so nagkakaroon ng problema dun sa blood vessel. And also the surgeries, no, kapag nagkakaroon ng repair, so syempre nagkakaroon ng mga ng mga hematoma, so pwede siyang mag-cause ng pagkasira ng AV graft. Last is the age and health condition. Of course, yung mga patient natin na medyo may edad na, no, so hindi na masyadong magaganda yung mga ugat nila. So medyo marurupok na rin yan, no. Also, yung mga patients na may long-standing ng diabetes mellitus, no. Alam naman natin na medyo mahirap pamaturin yung mga ugat ng mga patient na may diabetes. So, yun yung mga ilan sa mga factors na maaaring maka-apekto, no, sa lifespan ng ating AV graft. Okay, now napag-usapan naman natin yung mga factors na nakaka-apekto, no, para mapahaba yung buhay ng ating graft. Now, let's proceed naman doon sa mga ways para mapahaba yung buhay ng ating AV graft. Okay, first on our list is, of course, always follow the instruction ng ating mga doctors when it comes to wound care and prevention ng infection, most especially kapag bagong lagay yung ating AV graft. So, importante yan, no, na laging malilinisan yung ating mga sugat, no, iwasan na naka-expose, iwasan na mababasa. So, yun. Number 2 is to maintain general good condition, no, that includes hygiene, no, so yung nutrition, make sure nakakain ng tama, no, so para mas maging maganda yung pangangatawan, no, hindi madaling kapitan ng sakit at ng mga infections. Third is to avoid activities na pwedeng ma-harm, no, ma-injure yung ating AV graft, especially mga contact sports, no. So, iwasan din natin yun. Iwasan din na matulog doon sa braso or sa part ng kamay kung saan nandun yung AV graft dahil pwedeng ma-obstruct yung blood circulation and pwedeng mamatay yung graft ng ating pasyente. Okay, next is to report, no? I-report natin sa ating physician, especially sa vascular surgeons, kung may mga nakikita tayong mga suspetsyang pamumula, pananakit, no? Mga biglaang pagbabago sa ating graft na hindi naman usual na nakikita natin, no? So, kapag may mga ganun tayong nakikita, huwag tayong magtubiling i-report kagad ito sa vascular surgeons natin. And lastly, lagi ko nga itong sinasabi sa mga pasyente ko na always follow up with your vascular surgeons at least once every 6 months or once a year, no? So, hindi porket na gumagana yung ating AV fistula or AV graft ay hindi na tayo babalik para ipakita o ipa-check up yung kalusugan ng ating mga access. Remember, ang ating access, ang ating lifeline sa ating dialysis. So, make sure na naaalagaan natin ito. Itrato natin ito na para nating baby. This is the sternal stent that I'm telling you a while ago na ina-attach doon sa graft para mas mapahaba yung buhay ng graft. I don't know kung magkano yung amount, pero I'm sure dahil stent to, mahal to, no? So, yun nga, sabi nga doon sa study ng National Institute of Health na mas napapahaba ang buhay ng graft sa tulong nitong stent nito dahil sa mga kaya nitong gawin, no? Tulad ng ma-prevent yung overdilation. It also help para ma-prevent yung mga kink, no? Yung pagkakaroon ng kink sa AV graft. Also, nakakatulong din ito upang ma-avoid, no, yung pagkapal ng wall ng ating AV graft dahil nga laging tumutusok, so pwedeng magdadilate, so nakakatulong ito. So, yung next slide, I'm gonna show you kung ano yung itsura niya pag nakalagay siya sa AV graft. Okay, so in this image, makikita nyo doon sa unang image na no touch, no, so wala siyang stent, external stent, no, so makikita nyo parang kumakapal yung graft, tapos versus dun sa may extent, no, so kita nyo ganun yung itsura niya kapag nakalagay na siya, so hindi siya masyadong kumakapal, nape-prevent yung overdilation, yung pagkikink, so yung mga sinabi ko sa inyo kanina dun sa unang explanation ko, so ganyan yung itsura niya. So I'm not sure kung ginagawa yan dito sa Philippines, pero I'm sure ginagawa naman din yan, pero yung price siguro is a bit higher
compare dun sa regular na graft. Pero, yun nga, ito yung magiging benefit niyan. So, mapapatagal niya yung buhay ng ating AV graft. That's all for today. Thank you for watching. Please do follow me on TikTok for more info vlog. Once again, this is JM, your dialysis nurse. Bye.